Sa lumalalang kaguluhan dyan po sa Middle East, lumutang po ngayon ang suggestion na 4-day work week na lang daw para makatipid po sa gasolina, sa enerhiya. At kaugnay po niyan mga kasama, makakausap po natin si Sir Julius Cainglet, ang Vice President ng Federation of Free Workers. Magandang umaga po, Sir Julius. Magandang umaga po, Ma'am Angel. Opo, sir, ano po ang stand ng Federation of Free Workers sa panukala na 4-day work week? Well, una-una po, kinikilala po natin na meron po talaga tayong pinagdaraan ng krisis, hindi lang naman sa Pilipinas, sa buong mundo. Lahat po ng may malaking dependence sa oil products. And bilang labor, handa po kami na to contribute our share, no, in making sure na we won't feel much the impact of the crisis as it is happening. But of course, doon po sa sinasabi nating sakripisyo para po tayo ay makatipid ng kuryente, ng gamit ng gasolina, sana naman po hindi lahat ng sakripisyo ay mga manggagawa ang magpapasan. So yan pong 4-day work week ay sang-ayon po ang mga workers dyan as long as mamimit po yung certain conditions. Unang-una, siyempre po dapat po pinag-uusapan. So handa po kaming umupo with employers groups and government para po pag-usapan ang magiging mechanics ng 4-day work week. Pangalawa, siyempre po, we have existing labor standards. Ayaw naman po natin na magsasuffer yung sahod ng mga manggagawa, hindi sila mababayaran ng overtime pay, at baka naman masyadong mabatak sa trabaho kung 12 hours a day yung kanyang trabaho every time. So, standards, bayad sa kanya, bayad sa overtime, and ensuring na may safety and health standards, that is also very, very important. And then finally, syempre po, kailangan may agreement. Ang kagandahan naman po sa Pilipinas ay matagal na tayong merong telecommuting law din. Matagal na rin pong napag-uusapan ng usaping ito. So ang mahalaga po may written agreement para po secured both ang workers and employers kapag ka po pumasok sa ganitong bagong kaayusan ni Kara. Pero kanina nabanggit mo yung kapakanan, ano? Kasi kung 4-day work week, hahaba yung oras. Tingin mo ba makakabuti ito sa mga manggagawa or baka naman pwede po itong magdulot ng karamdaman, 'di ba? Kasi kumbaga overwork ang isang tao, ang isang empleyado. Exactly. Kaya po ang banggit ko po kanina, isa sa mga conditions natin ay hindi maapektuhan yung kanilang occupational safety and health dahil yung pong katawan natin talagang dapat 8 oras lang ang trabaho. Nakalagay na po yan hindi lang sa local laws, hindi lang sa labor code, pati po sa international, yan po yung labor standards natin, talagang 8 hours a day lang ang trabaho. Pinahintulutan ng overtime in certain instances, pero if you're going to do it on a regular basis, talaga pong may long-term harm yan sa health po ng manggagawa. Which is why, yun nga po banggit natin, kailangan pong pag-usapan bago po ito ipatupad. Makakatulong po ba ito, Sir Julius, itong 4-day work week sa work-life balance ng mga empleyado? Well, sa unang tingin po, I think it would, dahil if you work 4 days a week, that means you have the rest of the 3 days for your family. Pwede po siyang makatulong in that regard. Pero at the same time, looking at it, yun naman pong pagiging magulang, halimbawa ay hindi naman siya 3-day thing lang. Yes. Kapag ka po 12 hours ka nasa trabaho, dagdag mo pa yung traffic going to and from work, ilang oras na lang yung malalaan mo para sa iyong pamilya, hindi mo na mahanda yung baon ni Junior, hindi mo ka na makakapaglaba. Matutulungan, hindi mo na matutulungan intindihin yung assignment niya. Marami pa namang mga nanay at tatay na, especially mga nanay na pag may project sila yung gumagawa. Opo, paano po natin masisiguro sa tingin po ninyo na hindi mababawasan naman yung mga tinatawag na overtime pay at iba pang benepisyo ng mga manggagawa kung ipatutupad nga po itong 4-day work week, Sir Julius? Dapat po walang anumang labor standard tayo na isususpend. Kasi kung matatandaan po ninyo, nung pandemya, halimbawa, pinayagan ang extended floating status, ay ayaw po natin ng ganon.
Nung pandemya, may mga panahon na na-delay yung payment ng 13th month pay nung ilang mga empleyado natin na napahintulutan. Ayaw po natin ng ganun. So, hindi kailangan mabago yung ating standards for payment of overtime. Hindi dapat mabago yung standards natin in paying wages. Hindi po dapat mabago yung standards sa night differential dahil malamang sa malamang may aabot po sa gabi yung Mm-mm. trabaho dahil extended ang work hours. So wala po dapat makompromise sa karapatan ng manggagawa at tulad nga po ng banggit ko kanina, kung sakripisyo, lahat tayo. Hindi dapat manggagawa lang ang sasalo ng sakripisyo. Opo. In line with that, ano po yung mga safeguards na dapat pong ipatupad o ilagay para nang sa ganun na hindi po magkaroon ng pang-aabuso? Well, una po, tulad ng banggit ko kanina, dapat po ay magpatawag na ng pulong ang Department of Labor and Employment. Tawagin po ang mga employers, tawagin din kami mga manggagawa to thresh out the details of those who may want to opt for a four-day work week arrangement. Pangalawa, alinman sa dalawang partido, yung employer o yung workers ay hindi pumayag sa four-day work week arrangement, ay we cannot do that. Kasi kailangan po ito'y voluntaryo at merong express na pagpayag ng Mm. panig ng employers at ng workers. So, alinman sa kanilang dalawa hindi papayag, hindi po natin pwedeng isaksak sa lalamunan nila na Mm. yan ay ating gawin. Pangatlo, siguro po, kailangan ma-monitor if labor standards are being observed. For those who will undergo for their work week arrangements, baka dapat maging active naman ang DOLE sa kanilang labor inspection para matiyak po natin na yung binanggit natin na standard sa pagbabayad ng overtime, night differential, rate ng bayad at safety and health standards ay napapatupad po. So I Mm. think kung ang mga sangkap po na ito ay may include po natin, isabay pa po sana natin na kanina parang nabanggit ko, narinig ko po sa inyong programa, pinag-uusapan na yung fuel subsidies. Mm. Bay, kung mabibigyan din po ng reprieve ang mga workers, wag munang magdagdag ng pasahe, malaking bagay po yan. At kung sasaluhin po ng gobyerno in the form of subsidies, yung kakargahin dagdag sa pamasahe ng mga manggagawa, ay magiging malaking tulong din po yan. Mm. Tsaka dati sir, 'di ba nung panahon po ng pandemya, parang merong shuttle, 'di ba? Yung parang service. Ay posible po Opo, itong makatulong ano kahit papaano. may transport arrangement. Although some companies do that, pero syempre may mga meeting points lang po yan eh. Kung Mm. saan susundin yung Correct. manggagawa, hindi naman talaga door to Door door. to door, correct. Oo. So, mamamasahe pa rin po sila mula sa bahay patungo doon sa meeting point. But if they could arrange, kumbaga parang ano yan eh, parang large scale na sunduan, sabay-sabay tayo, carpooling, even some of the management people could even do that. Mga malalaki naman sa kanila, i-carpool nila ibang mga manggagawa, tulungan nila makarating sa trabaho. Yun po, magiging malaking suporta po yan sa pamilya at kanilang, sa mga gawa at kanilang mga pamilya. Mm. Pero ito pong 4-day work week ay hindi naman po applicable sa lahat, 'di ba? Para po sa inyo, ano po yung mga industriya na posible po magpatupad nito nga pong 4-day work week, Sir Julius? Opo, I think it's applicable mostly sa mga service sector po. Of course, alam natin sa BPO industry, marami na naka-work from home arrangements. No? So they could readily go back to that. Most of marketing would do that. Pero syempre po, mahirap po itong igawin sa manufacturing at construction kasi dapat Ay. talaga nasa assembly line ka para Mm. mag-assemble ng produkto. At dapat talagang meron kang pinupukpok at hinahalong simento Mm. para makapag-report for work for construction. At syempre, hindi naman pwedeng work from home. Halimbawa, kung ikaw ay sepulturero o kaya embalsamador, hindi mo naman pwedeng iuwi Take sa bahay home. ang trabaho mo. Iuwi mo. Hindi pwede, di ba? So, kailangan Opo. may limit po talaga dyan sa 4-day work week and work from home arrangement. So, it will mostly be the service sector pero syempre may mga indispensable po na trabaho. Naku, yung mga riders natin Mm. syempre magiging sikat na naman po sila sa mga panahon ito. Kung maraming di makakapasok, yung pagkain, yung mga dokumentong pinagpapalit-palit, kailangan mabasa ng maraming tao. Mukhang itatap uli ang services ng mga riders natin. So, Opo.
Yun po, limited po yung makaka-avail ng work from home at yung 4-day work week, yun po, dapat po pinag-uusapan niya ng Opo. management at ng manggagawa. So Sir Julius, habang wala pa ito, suggestion pa lamang naman kasi, 'di ba? 4-day work week pero next week effective na yung big time oil price hike. So paano pa tayo makakatipid para payo natin sa ating mga manggagawa? Ang problema po dahil hindi pa rin nabubuwag yung ating mga regional wage rates, paano ba matitipid yung kulang na Yun na sahod nga. mo? So napakalaking burden talaga niyan for workers. So I think the necessary first step ay buwagin niyang regional wage rates, balikan yung panukalang batas na dagdag sahod, lalong-lalo na po para po sa mga taga-probinsya para makahabol sila sa rates ng Manila. Alam naman po natin, ganyan yung regional wage setting mechanism natin. Likhang mas mataas dito sa Kamaynilaan kahit na pareho yung trabaho ginagawa pero dahil nasa Maynila ka o sa mayamang lugar, nagiging mas malaki yung minimum wage mo. So, tingin ko, para makatipid ang manggagawa, Yes. dapat bigyan siya ng dagdag sahod. Yun ang number one talaga, Sir Julius. Opo. With that, Sir Julius, maraming salamat po sa inyong oras at panahon dito po sa aming programa. Mabuhay po kayo at maingat po kayo palagi. Mabuhay po kayo. Maraming salamat and happy weekend. Happy weekend! Yan mga At kasama. advance Happy Women's Day po. Yes. Advance Happy Women's Day, Happy Women's Month. Hindi po to imagination. Totoong pagbati Opo. ito. Maraming salamat, Sir Julius. Opo. Happy Friday. Mga kasama si Sir Julius Kainglet, ang Vice President ng Federation of Free Workers, mga kasama. 10:23. Huwag kayong mawawala.